Biyahing Kapitolyo, na Batangueño, sabay-sabay, tara na. Arangkada na. Kwento ng bawat bayan, ang kalingang laging nariyan. Tiwala na inilaan, talino at puso, yan ang ating puhunan. Sa kalsada ng pag-asa, may direksyong malinaw, sama-sama, lakad tayo. Sa hakbang ng lalawigan, ikaw ang kabalikan. Biyaheng Kapitolyo, serbisyong tapat sa Batangueño. Biyaheng Kapitolyo, matatag na Batangas, yan ang puso talino. Bukas ay iabot kamay, kapit bisig sabay-sabay. Biyaheng Kapitolyo, Tungo sa serbisyo, Kapitolyo. pusong Batangueño. Talino at puso. Sa bawat kilometrong ating tinatahak, naroon ang kwento ng pag-asa. At sa bawat stopover, naroon po ang serbisyong lagit-lagi may puso na hatid para sa bawat Batanggenyo. At sa ating bawat pagbiyahe, bao natin ay magandang pagbabago. Mas malapit, mas mabilis at mas pinatibay. Ito ang bagong mukha ng ating ugnayan. At dahil dyan, mula po dito sa Batangas Provincial Information Office, abay samahan niyo po muli kami ngayong araw ng Wednesday para na naman po sa isang makabuluhang talakayan na lagit-lagi nakalaan sa public service. At ito nga po ang opisyal na programang pangradyo ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, magandang umaga, matatag na lalawigan ng Batangas, and napapakinggan nyo na naman po kami ngayong araw ng Miyerkules. Muli ito po ang inyong lingkod, Arnold Tabares Jr. At ako naman po, si Cheryl May Halili. Oo, Ayan. kamusta ikaw, partner? Magandang umaga, partner. Siyempre, batiin din natin na magandang umaga ang lahat ng taga-Malvar. Ayan naman, Yan. magandang umaga po sa inyo. Medyo malamig ngayong umaga. Totoo. At hari nawa ay magtuloy-tuloy ang ating magandang panahon. Yes. At maganda naman yung kahapon ay maghapong umulan. Oo, Napalamig niya. napalamig yung Yes, ating Wednesday paligid. ngayong araw. Oo. At syempre, kung umambon man ngayong umaga ay no worries at all. Blessing iyan Yes. dahil ngayon nga pong umaga ay dumayo ang Capitol on Wheels sa bayan po ng Malvar. Ayan. Kaya naman ngayong umaga, partner, or should I say my bestie, Yes. ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga programang tunay po na nagpapakita na ang serbisyo po ng pamahalaan ay hindi lamang po nako-confined o nananatili sa ating mga opisina, kundi mismong lumalapit at inilalapit sa ating mga kababayan at mamamayan. At ito nga, partner, ang tinatawag nating Capitol on Wheels. Yan. Isa pong programang nagdadala ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas direkta po sa mga bayan at barangay. Yes. Oo, napakaganda nito. Upang mas maraming Batanggenyo ang makinabang. And actually, sigurado ako na sa mga oras na ito habang tayo ay nagtatalakayan, partner, maraming napapatanong, napapaisip, ano nga ga itong Capitol on Wheels na binabanggit ng dalawang are? Ano-ano nga ga yung mga serbisyong dala nito kung ito man ay talagang nagpupunta sa mga bayan-bayan sa ating lalawigan, at syempre, sino-sino po ang nakikinabang, gayon din, bakit po mahalaga ang programang ito? Syempre, aalamin po natin iyan ngayong araw. At simulan na nga natin yan, partner. Syempre, ano nga po ba ang Capitol on Wheels? Aha! Ayan, sa panahon po ngayon, hindi po lahat alam naman natin ay may kakayahan True. na bumiyahe papunta po
dito sa lungsod, Oo. dito sa Kapitolyo, upang po mag-avail na yung mga services na meron tayo dito. Syempre, yung pong sinasabi natin, yung mga matatanda, yung mga PWD natin, yung mga manggagawa especially, nahirap umabsent. Lalo't higit, yun din, yun yung isa sa dahilan, pagkalimitan, hindi sila sasabihin nila ay sayang Oo. yung pamasahe. Meron din naman yung malalayo yung tirahan, nasa mga bukid-bukid pa, nasa mga bundok pa. Yan yung mga mahirap makapunta dito sa atin sa lungsod sa Kapitolyo. Yes. Kaya naman po, inilunsad itong Capitol on Wheels. Dahil isa po ito na mobile, kumbaga tawagin natin yeah. Mobile Government Service Program, kung saan po ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan at hindi lang ng pamahalaang panlalawigan, gayon din ang mga national government agencies. Nagtutungo po mismo sa iba't ibang bayan po upang mailapit yung mga serbisyo sa mamamayan. And speaking of mga NGAs natin, mga national government agencies natin, yung iba natin mga kababayan, halimbawa yung mga mamumuhunan, di ba? Halimbawa, may kailangan silang serbisyo sa ating mga NGA, halimbawa sa DTI or kung saan man. Siyempre nga naman, yung ipupunta nila dito sa capital ng ating lalawigan ay isasara namin ang aming munting tindahan, sayang naman yung Totoo. kikitain. Kung nadudoon na, ay kakaunting minuto, hindi oras kakaunting minuto ang kanilang ilalaan, pababantayan muna sa kaibigan, at maya-maya ay nakakabalik na sila. Partner, isa pang pinakamahalaga diyan yung mga PSA natin. Yes, oo. Kalimitan kasi diyan sa mga PSA or mga SSS, PhilHealth. Yeah. Pinakamahalaga din, isa pa. Bago sila makapunta dito sa bayan, magkano nga naman ang pamasahe? Tunay, oo. May mga maiiwang bata sa bahay. Maabutan ka pa ng rush hour, naku pa. Yan, Oo, traffic, no? Pag ganyan, so lalapit na ang mga ganitong serbisyo sa mga bayan-bayan. Or should I say, sa madaling salita, partner, hindi na nga po ang tao ang pupunta sa mga serbisyong ito dahil ang serbisyong ito na po mismo ang pupunta sa mga tao. Ito po ay isang konkretong example or halimbawa ng alam niyo po iyon, mga serbisyong totoong may malasakit, tunay na mabilis at literal po na accessible para sa ating lahat. Tama ka dyan, partner, talaga. Dahil napakadami ng mga hatid na serbisyo nitong Capitol on Wheels. At isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit inaabangan ng maraming Batanggenyo po ang Capitol on Wheels ay sa dahilan nga na madaming serbisyo na maaari nilang makuha sa iisang lugar. Correct. Yun. Pinagsama-sama ng lahat. At syempre, nangunguna na lagi diyan sa ating Capitol on Wheels yung mga health services. Uy. Tulad na lang ng medical check-up, dental extraction, may oral prophylaxis na ibinibigay. Nandiyan din po yung pedia check-up. Meron din po minsan or malimit na ngayong ginagawa yung mga minor surgeries sa mga bayan-bayan. Yeah, oo. Na napakalaking tulong po sa ating mga kapwa Batanggenyo na hirap pumunta sa mga ospital. Kasi minsan malayo talaga yung mga nasa lalo na yung mga kababayan nating nandidiyan sa mga malalayo na mga nasa bundok. Yes. Yan. Nahirap bumaba. Na kailangan pa talagang malaking pera para lang magastos sa pamasahe pa. Parang hindi siya, di ba pagkaalam natin na may mga health services na serbisyong ibinibigay sa mga bayan-bayan o sa lugar, sasabihin ng mga tao, ay may medical mission. Hindi po yun Yes. basta medical mission lamang. Ito ay isang mission na may malalim na purpose. At Di ba? bukod pa, diyan sa mga health services po na ipinagkakaloob ng ating Capitol on Wheels, meron pang libreng gamot na maiuuwi ang ating mga kababayan. Yun yung isa sa napakagandang programa ng ating Kapitolyo. Kasi kalimitan nga naman sasabihin, ay may libreng check-up doon. Pero check-up lang naman talaga. Pero itong ating Capitol on Wheels, kompleto rekado na. Bukod sa check-up,
meron ka pang maiiuwing gamot. Yun. Hindi Yun- reseta lamang. Yes, Ano? hindi reseta lang. Kasi gusto nga ni Govi, holistic. Yes. Dapat all out sa ating mga Oo. kababayan. Kung ikaw man ay magpa-minor surgery, may mga antibiotics Yeah, at oo. vitamins ka pang maiuuwi na pangtulong sa iyo para hindi ka nabibili pa. Ganyan kaganda at kagaling ang serbisyong inihahatid ng Kapitolyo. At syempre, pangunahing tanggapan na nandidiyan para sa ating mga health services ay ang ating tanggapan ng Provincial Health Office. Ayun. At syempre, Oo. good morning kay Doc Gerald Dalday na nandun nga sa bayan Yes. ng Malbar. Magandang umaga po sa inyo dyan. At if I'm not mistaken, partner, kung hindi ako nagkakamali, ay dinala din, wari ko, ang ating mga mobile clinic at saka Yes, yung dental. ano sa isang ipin. Yung dental Yan, oo. mobile natin dyan, nandiyan dyan, na kompleto naman sa mga kagamitan. Mm-mm. Nandidiyan din, may libre din tayong x-ray dyan. Ano, sabi nga, lahat ng check-up nandiyan dyan, provided nila. Oo. Kung kinakailangan mo pong magpa-x-ray, meron po tayong x-ray diyan. At bukod po sa iba't ibang mga serbisyong pangkalusugan, wait, there's more. Nadidiyan din po ang Sobra. ating iba't ibang mga social services na makapagbibigay po ng iba't ibang uri ng tulong or assistance para po sa mga nangangailangan, including yung ating mga assessment po regarding sa social welfare, iba't ibang Yes. referral services po, may mga counseling din, oo. At assistance po para sa mga qualified beneficiaries. Lalo tigit ang ating PSWDO Oo. ay nandidiyan din upang mamahagi ng ating assistance to individual in crisis situation o yung ating AIX na tinatawag. At kasama din natin ngayon dyan ang ating mga taga-Enro Yes. na magbibigay naman ng mga seedlings. Oy, yan, mga oo, pananim, maganda yan. mga fruit-bearing trees. Nandiyan din po sila handang umagapay sa mga kababayan natin Mm-mm. na gusto naman magtanim at kumbaga nga ay mga plantita Oo. nating mga kababayan. Yan, nandidiyan din po sila at handang magbigay ng tulong at ng serbisyo sa inyo. Gayun din po, pwede nyo din silang kausapin, humingi ng mga payo kung paano pagandahin, kung paano palaguin ang inyong mga halaman, kung paano ang tamang pangangalaga Mm-mm. sa ating kapaligiran. Handa silang tumulong diyan. Yan. At syempre partner, bukod nga diyan, ay hindi rin naman natin malilimutan since nabanggit mo na kanina yung ating Enro, syempre kaagapay at kabalikat din natin yung ating agricultural services Yes. through the help of our Provincial Agriculturist Office, di ba? Nabanggit mo yung sa mga pagkahalaman, ganyan. Aba, ay bukod po diyan, ay hindi syempre natin malilimutan ang ating mga matatatag na mga magsasaka. Kaya po, meron po tayo dyang mga sa crops, di ba? Of Oo. course, yung mga assistance natin para sa ating mga masisipag na mga Batanggenyo farmers here sa ating lalawigan. Alam ko, partner, may mga dala din silang mga pananim. Oo. Mga gulay, mga pananim. Yung Binhi. Mga, yes, Ayan. yung binhi. Na iba't ibang klaseng binhi ang dala ng Mm-mm. ating agriculture office ngayon diyan para ipamigay ng libre sa ating mga kababayan. Gayon din, tulad ng sa Enro natin, maaari nyo din po silang makausap, makapanayam, makakwentuhan kung paano ang mga tamang pag-aalaga sa inyong mga halaman, Oo. mga pananim. Yan. Yung mga technical advices Yes. and assistance nila, no, hindi po iyan mawawala at Yes. hindi po iyan ipagdadamot sa atin ng ating agri. Yes. Siyempre, kasama din natin ang Provincial Veterinary Office, no? Para din po sa paggabay, pag-aalaga sa ating mga hayop, Mm-mm. sa ating mga alaga. Ayan, nandidiyan din naman po sila at lagi nating kasama at kaagapay. And of course, bukod nga sa ating mga from livestock, Yes. sa ating mga mga agripreneurs dyan, good morning po mga agripreneurs ng Malvar, oo, ay syempre hindi rin po mawawala yung iba pa nating mga services kagaya halimbawa ng usaping panglegal. Diba? Meron po tayong legal and government services na available diyan. Aba, pwede po tayong magpakonsulta. Libre po ang ating legal consultations. May mga attorneys tayo dyan. Yes. Oo, all out din. Imagine mo yon. At syempre, yung ating mga referral po sa iba't ibang mga ahensya.
Oo. At, syempre, hindi mawawala ang Public Information Office. Yes. Katuwang niyo po kami, syempre, sa paghahatid sa inyo ng mga napapanahong balita. Oo. At para ipaalam sa inyo kung ano ba yung mga serbisyo at kung ano pa yung mga katuwang nating NGAs na kasama natin diyan po sa Malbar. Syempre, ano nga ba, partner, yung mga NGAs na kasama natin ngayon? Ang una ay ang presensya po ng ating mga kaibigan mula po sa ahensya ng National Bureau of Investigation ng ating NBI. Yung mga gustong magpa-clearance, on-site na rin po sila. At madali nyo pong malalaman, may hit ba ako Yes. or wala? Ayan Ilang na yun. weeks ba ang pag-aantay Oo. bago ma-release? Yan. Issuance po ng NBI clearance ang isa talaga sa mga ipinupunta ng mga tao pagka usapin ng NBI. Tama. Syempre, nandiyan din po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ano po, syempre, may distribution of ornamental fish and packs of salt po sila Yun. diyan. Yan, sino pa ba partner ang kasama natin? Yan, nandito yan din po ang Land Transportation Office. Ito yung dinudumog talaga, kalimitan Oo. din. Bukod sa NBI, ito ang isang talagang masasabi natin box office Pag lagi. na isang araw, ipipila na din ako dyan. Oo. Kung kailangan nyo po ng renewal ng inyong student permit o kaya po registration ng theoretical driving course, yan, Ayan. partner, para kailangan mo yan. Para may naka-pending ka pa dyan. Ang ating TDC. Yan. Sige, Siyempre, partner. kailangan natin regarding dun sa ating LTO services para dun sa renewal ng ating student permit, mabanggit na natin yung ilan sa mga requirements para kung nais silang humabol doon sa ating venue ngayon ay madala nila yung halimbawa po yung ating mga duly accomplished application for permits and license. Kasama po yung kailangan na rin ng medical certificate, partner, di ba? Ayan, oo. Gayon din ang yung mismong student permit nyo po at saka po yung inyong TIN number kung tayo po ay employed. Napakahalaga po niyan. Partner, kung ikaw naman po ay mag-a-avail nitong TDC na tinatawag, Oo. valid ID lamang po ang Yun. kailangan. Yun. Napakadali, napakaalwan. Oo. Oo. Ayan. Partner, nandyan din po ang DOST Batangas. For schools and students naman po, meron po silang scholarship program for undergrad and incoming third-year college students. Wow. Yan. Nandidiyan din po yung Starbook Digital Library nila. Meron din pong laboratory in a box. Ano kaya yun? Parang Oo. ngayon ko na din napakinig yun. May Invent School program din po sila. At yung 21st Century Learning Environment Model, yan. At madami pa po silang hatid na serbisyo para sa mga taga-Malbar. And imagine, nakakatuwa, partner, kasi way back, nung ako'y nag-aaral pa sa high school, sa secondary, ay iba kasi kapag ka nabanggit na ikaw ay college DOST scholar. Oo naman. So, ang daming nagtatanong pagka-graduate mo pa lang ng high school, saan ba ako pupunta kung nais ko nga mag-inquire kung paano maging scholar ng DOST? Oo. Well, ito na po iyon dahil bahagi po ang DOST ng ating Capital on Wheels na ngayon po ay nasa bayan ng Malvar. At alam mo ba, partner, mai-share ko lang din, ilan sa mga dati kong kaklase, way back in high school nga, puro sila DOST scholar. Yun. At talaga namang napakalaking tulong din ito sa kanila. Yeah, oo. Tulad ng Kapitolyo ng Batangas na may hatid na scholarship yan, nandiyan din po ang ating DOST Batangas. Yes. Ayan. Ganon din ang pag-ibig. Pag-ibig? Oo. Pag-ibig na ano na tayo, yan. Isa pa din sa box office ito, partner. Oo. Lagi, Meron na ba kayong loyalty card? Aba, ay isa po iyan sa mga maaari nating inquire pa ating oras po na tayo ay magtungo dito sa ating Capital on Wheels sa bayan ng Malbar. At syempre, ang ating registration ng mga members po, lalo't higit yung ating mga employers. Gayon din, pwede rin po nating isagawa dito yung mga services like the reactivation po ng ating membership.
kung nais din natin na halimbawa magkaroon ng karagdagang pondo if you wanted to put up a small business, meron po sila mga loan offers dyan. Pwede tayong mag-file po ng loan dyan. Pwede po tayong magpa-verify at magpa-consolidate. At ilan pa sa loans na alam ko na ino-offer ng Pag-ibig dyan ay yung ating housing loan. Yung isa sa napakagandang ino-offer nila, ang housing loan, na talaga namang napakababa ng percent. Oo. Yan, kasama din po natin ngayon ang Department of Labor and Employment, Batangas Province. Ang ating DOLE. Yes, Ayan. na nagbibigay ng assistance para po sa availment and inquiries ng DOLE programs. Yan. Kung kayo po may katanungan sa DOLE, yan. Nandiyan na po yan sa bayan ng Malbar. Inyo nang puntahan. At hindi po mawawala ang ating mga kaibigan mula po sa TESDA. Ayan, ang ating napakaganda mga trainings na offered ng ating TESDA. And of course, yung mga certifications. At kung ano pa po yung iba ninyong inquiries, ano po ba yung pwede kong kuhanin. Kasi alam mo, partner, may nagsasabi, gusto mo mag-abroad? Sige, mag-TESDA ka. Diba? Ang daming mga certifications and the qualifications na bigay na nai-skill sa atin ng TESDA. So, kung kayo po ay malapit lamang sa vicinity ng ating Capital on Wheels dyan po sa bayan ng Malvar, mag-inquire po kayo diyan sa TESDA para malaman ninyo alin bang skills o technical vocational programs ang nababagay o naaangkop para sa akin. Di ba? At alam mo ba, partner, na karamihan ngayon sa mga nag-abroad or nagiging OFW, kailangan na talaga ng NC2 certificate mula sa TESDA. Kaya naman, kung kayo po ay may mga balak, lumabas ng bansa, mag-apply sa ibang bansa, ay nandiyan na po ang TESDA, lumalapit na sa inyo. Oo, ayan. At ayun nga, 'di ba talagang napakaganda rin talaga sa ating mga CV, sa ating mga curriculum vitae kapag ang iyong resume ay may selyo o may tatak ng TESDA. Totoo. Diba? Noon kasi pag sinabi, ay TESDA graduate. Ngayon, wow, TESDA graduate. Yes, diba? pasado ng NC2. Oo. Napakalaking, kumbaga, pag tiningnan kasi yan, pag nag-a-apply ka nga, kung gusto mo mag-abroad, Yes. kung balak mo talaga, yun agad yung hinahanap sa'yo. May NC2 certificate ka pa. 'Di ba? Singhalaga ng TESDA at ng iba pang mga ahensyang ito yung katanungan na bakit nga ba, partner, mahalaga itong ating programang Capital on Wheels. Yes. Ayun nga po, bakit nga ba kailangan? Simple lang po ang sagot. Hindi po lahat ng mamamayan ay may kakayahang bumiyahe tulad nga po ng sinabi namin kanina. Yes, oo. Lalo na po yung ating mga senior citizen, Oo. mga buntis na hirap ng bumiyahe, yung po mga PWD at yung pong mga alam naman natin na less fortunate na Oo. pamilya. Ano po? At syempre yun nga yung mga manggagawang malapit diyan sa Malbar na talaga namang arawan ng kita na ibabawas pa sa kita yung kanilang magagastos pag punta ng lungsod. At saka ngayon, 'di ba, meron tayong compressed working schedule. Yes. Paano kung yung ibang mga kababayan natin biyernes lang ang Yun na. available na araw na pagpunta nila ng tanggapan ng iba't ibang tanggapan, may mga tanggapan po na hindi pa rin fully operational ng on-site sa opisina ng araw ng biyernes, kaya hindi din sila makatungo. Sa pamamagitan nito, iba talaga po kapag ang serbisyo po ang lumalapit sa inyo, sa atin, sa mga taong kababayan natin dito sa lalawigan. Bakit po? Mas mabilis na naaasikaso, mas mababa po ang nagagastos, mas onte ang oras na nasasayang at syempre mas marami po ang nabibigyan ng pagkakataong makinabang at ito po ang tunay na kahulugan ng inclusive governance. Ang ganda niyan. Kasi tamang-tama naman yan at swak na swak sa ating Capital on Wheels. Yes. Dahil ang Capital on Wheels po ay para sa lahat ng Batanggenyo. Lahat na po. Sabi nga, senior citizen, PWD, buntis, bata, matanda, lahat na po. May ngipin mangingisda. o wala Yun, para sa inyo ito. Lahat. Oo. Para sa mga estudyante, manggagawa, lahat po ay
pwedeng i-accommodate at talaga namang i-accommodate ng ating Capitol At on syempre, Wheels. wag nating kalimutan na napakarami po ng pamilyang nangangailangan ng serbisyo ng ating pamahalaan. Kasi 'di ba, napakahalaga na maramdaman din ng ating mga kababayan na narito ang Kapitolyo, narito po ang pamahalang panlalawigan, palaging nakabukas at inyong masasandalan. Totoo. 'Di ba? Dahil wala pong pinipiling serbisyo o wala pong pinipili ang ating serbisyo. Hanggat kayo po ay kwalipikado at naaayon sa programa, lahat po maaaring makinabang ang bawat mamamayan. Ayan, at syempre, kung gusto niyo pa pong malaman kung saan ang mga susunod na Capitol on Wheels, syempre, tumutok lamang kayo palagi sa Batangas Provincial Information Office na page. Yes. At gayon din po sa inyong mga municipality page o dun sa inyong mga barangay para makaalam, makibalita kung saan nga ba ang susunod na Capitol on Wheels. Para naman syempre alamin nyo na agad kung ano ba ang inyong mga kukuning serbisyo, Oo. kung ano ang inyong mga pupuntahan, kung ano ang mga kakailanganin nyo. Kasi ika nga ang sinasabi one-stop shop na to eh. Yes, Nandito oo. na lahat na kailangan Talagang mo. ugnay sa ating ease of doing Yes, business yun ng na ang ARTA, sinasabi. di ba? Oo. Talagang dinadala at inilalapit sa inyong mga bayan-bayan. Kaya abang-abang na po lagi kayo sa page po kung saan malalaman ninyo nga yung mga susunod na schedule pa ng Capitol on Wheels. And once po na kayo ay na-heads up na or updated na sa mga susunod na schedule sa inyong mga bayan, make sure po na nakahanda na ang inyong mga necessary requirements at mga documents na kailangan bago po o para sa inyong pagdating ng maaga doon sa ating Capitol on Wheels ay ready na agad kayo at maayos na itong maproseso. Ayan. At ang tunay nga po na sukatan ng isang mahusay na pamahalaan ay hindi kung paano nito naaabot ang bawat mamamayan. Hindi lamang po sa mga sentrong bayan, hindi din lamang po sa mga kabayanan, kundi maging sa mga malalayong barangay. Yes, at muli, iyan po ang ating Capitol on Wheels, hatid sa atin ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa inisyatibo at pangunguna ng ating nag-iisa at natatanging ina ng lalawigan, Governor Vilma Santos Recto. And the partner, alam mo, napakadami pa nating gustong ibahagi tungkol sa ating paksa ngayong umaga na Capitol on Wheels, pero syempre, given our time ngayong umaga, ay kailangan na rin nating sumunod doon sa bayan ng Malvar kasi ayaw natin na tayo mismong bahagi ng pamahalang panlalawigan ay ma-miss itong napakagandang serbisyo, itong napakagandang programa po ng paglalapit ng serbisyo ng ating pamahalang panlalawigan sa ating mga kababayan. Kaya naman po sa ating pong mga kababayang Batanggenyo dyan, kung nais nyo pong i-review ulit kung ano-ano nga ba yung mga services na meron ang ating Capitol on Wheels, ay maaari nyo po uling mapanood at mapakinggan itong ating episode ngayong Wednesday morning sa ating pong official Facebook page na Batangas PIO. And with that palambing naman, pusuan, mag-heart, i-follow at i-share po ang ating mga episode, gayon din ang ating iba pang mga official social media accounts para po sa iba pang mga updates. Samantala, subaybayan at magkakarinigan po muli tayo ngayong araw ng Friday para po sa panibagong edisyon at bagong pagpasada ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. At syempre, hindi naman natin makakalimutan ang ating technical team na nakasama natin bumiyahe ngayong araw. Yes. At makakasama din natin sila mamaya patungo Oo, diyan. susunod tayo sa Malvar. Oo, hindi maaaring hindi. At sa inyo rin po na aming mga manonood na hindi bumitaw at patuloy na tumatangkilik sa biyaheng Kapitolyo. Maraming salamat po. Ayan, kaya naman muli po, sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, once again, this is yours truly, ang iyong kaibigan, Arnold Tabares Jr. Nang isang pamahalaang may talino sa serbisyo, puso sa tao, at lahat para sa Batanggenyo. Ito naman po si Cheryl May Halili. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng ating pagpasada para po sa tuloy-tuloy na serbisyo para sa bawat Batanggenyo. Muli, ito po ang ating Biyaheng Kapitolyo.